Tinawag ni Vice President Sara Duterte na harassment o pang-aabuso ang bagong impeachment complaints na inihain laban sa kanya. May patutsada rin ang bise sa grupong Akbayan na nag-endorso ng impeachment. May express report si JC Cosico. Ayan, so tinawag na pang-aabuso po yung impeachment. Okay? Yung impeachment about kay Sara Duterte pang-aabuso daw. So kung tinatawag mong pang-aabuso pala ito, yung impeachment na to, ibig sabihin yung ginawa din kay PBBM, pang-aabuso din ganun. Pang-aabuso din ba yun? Diba? Ang alam namin, Sara Duterte, ikaw yung abusado sa pera ng taong bayan. Ikaw yung abusado dyan sa kapangyarihan na kung anong meron ka ngayon bilang Vice President. Bakit? Inaabuso mo yung pagiging Vice President mo. Gala ka ng gala. Nagbabanta ka pa. Mura ka ng mura. Di ka sumusunod sa proseso. Diba? Di umano, mahilig ka pang manuhol. Oh. Oh. Ikaw yung nang aabuso. Klaro yan. Hindi kami bulag, Sara Duterte. Ha? Hindi kami bulag. Huwag mong lulukuhin ang taong bayan. Tama na ang pagpapanggap mo. Kala ko ba hindi ka takot sa impeachment laban sa'yo? Bakit ngayon ay parang naduduwag ka na? Ha? Pang-aabuso ba yan? Hindi. Harapin mo yan, Sara Duterte. Ha? Huwag kang magkunwari. Oh, sa salita pa lang na yan na sinasabi mong pang-aabuso, wala na. Pagpapakita na yan na weak ka, weak. Takot ka. Diba? Sabi mo noon, hindi ka takot, handa mong harapin. Tapos ngayon may palusot ka na. Palusot pa more. Pamumulitika, harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment. Ayan na, pamumulitika daw po. Ano pamumulitika? Ikaw naman gumawa niyan. Nagbanta ka, nagmura-mura ka. Impeachable yan yung pagbabanta eh. Hindi pamumulitika yan. Sadyang palpa ka. Hindi ka nag-iisip, bobo ka. Oh. Diba? Hindi mo lang ginagamitan ng utak. Pero kung ginamitan mo sana, naging kalmado ka lang sana, diba? Hindi ka sana nagbanta. Ay di wala ka sana ng problema ngayon. Ang depensa mo pag nasusukol ka, pag nadidiin ka, sasabi mo, pamumuliti ka. Lumang style na yan. Mahiya ka naman. Ay, ako po. Ganyan tinawag ni Vice President Sara Duterte ang impeachment complaint na inendorso ng grupong Akbayan laban sa kanya. Ang impeachment complaint na inendorso ng Akbayan Ito na, nagsalita na yung bobo. Oh, pakinggan natin ha. Hindi ko maintindihan si Sara Duterte kung ano ba to. Itim ba to o green? Oh. Oy, Susan Suarez, shoutout po ha. Jakita natin to. Ayan. Oh. Ayan, sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel, kalimbangin nyo lang po yan. So tuloy natin mga pre. na inendorso ng Akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Walang ebidensya. Anong walang ebidensya? Yung pagbabanta mo, hindi ba ebidensya yan? Hindi lang papel yan, Sara Duterte. Bukod sa papel, ha? Bukod dyan sa tinatawag mong papel, ano pang meron? Video, pagbabanta mo. Oh, meron pang umamin, nanunuhol ka. Oh. Galing mo. Tibay mo. Walang ebidensya. Niluluko po tayo, wala daw ebidensya. Hindi nyo ba nakita yung pagbabanta niya? Buong bansa, buong mundo nakita yun. Pinagbantaan ng Pangulo. Oh. Hindi nyo ba yun na ano? Hindi nyo ba nakita yon? Ginagago po tayo ng babaeng ito eh. Ay, nako. Si Digong ano, pinagbantaan lang ng teacher na ipapapatay, magbabayad ng pera. Pinadakip nga agad ni Digong eh. Diba? Wag mo kaming ginagago. Sa isang video statement, iginiit ng bise na wala raw kredibilidad ang Akbayan na mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint.
Ilang ulit na raw kasing hayagang ipinahayag na kanilang pinuno ang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Si Senator Risa Ontiveros ang chairman emeritus ng Akbayan. Ibinahagi pa ni VP Sara ang bahagi ng speech ni Ontiveros noong August 2024 kung saan sinabi nitong habang nasa kapangyarihan ng bise ay narayan pa rin umano ang banta ng isang full-blown Duterte comeback. Tingnan nyo yung tingnan nyo yung... Wala namang problema. Okay? Tingnan nyo yung pamilyang ito. Wala namang problema kung hangad mong maging presidente ng Pilipinas, Sara Duterte. Walang problema dun eh. Kung matino sana kayo. Pero matino nga ba kayo? Yung isa panay absent. Yung isa panay travel. Oh, matino ba yan? Okay lang sana kung gagayahin mo yung Pangulo ng Pilipinas. Nagta-travel pero trabaho yung ginagawa. Ikaw, nagta-travel ka Mag-stay ka lang, nagta-travel ka lang para mag-stay sa Hague. Tapos, papa-interview dun sa mga garbage creators. Babanat sa gobyerno. Ano yun? Tama ba yun? Tama ba yun? Siyempre hindi. Tingnan yung pamilyang ito. Atat na atat makabalik sa Malacanang. Sa panahon ng tatay nyo, nasa Malacanang kayo, sabi ni Nino Barsaga, okay, nagdadala daw ng mga babae doon. So, ibig sabihin, ang Malacanang, nabababoy po. Di umano nagdadala ng mga babae. Mahirap po pag ang isang bastos na pamilya, no, ang mamuno sa ating bansa. Yung Malacanang nauunang nabastos eh. Di ba? Habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, Sabi ko nga walang problema kung gusto magpresidente ni Sara Duterte. Kung naging matino ka lang sana, walang problema dun eh. Pero ang taong bayan, gising na. Hindi ka na papayagang manalo sa 2028. Bakit? Wala nang bubuto sa'yo. threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Feng Xing Hang Hai. Goodbye Philippines. Pag yan yung nanalo. Bakit? Dadami yung droga sa Pilipinas, dadami yung adik, dadami yung manyakis, dadami yung mga bobo, mapapabayaan yung natin, yung sa DepEd, yung mga mapapag-iwanan tayo, 'di ba? Yung mga mag-aaral natin mapapag-iwanan. Wala naman pakialam si Sara Duterte sa edukasyon ng ating bansa. Kaya mapapag-iwanan na naman tayo, yari na naman. Tandaan natin, dapat yung iluklok natin dyan sa posisyon bilang Pangulo, yung hindi po bumagsak sa bar exam, ha? Pero yung gusto nilang iluklok, yung bagsak sa bar exam. Kakahiya. Bagsak. Gusto magpresidente. Ay, nako po. Tuloy natin. Nungkat din ni VP Sara ang mga naging pagdinig ng Kongreso na anyay isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa kanya. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos. Natural! Kailangang malaman ng taong bayan, sino ba itong si Mary Grace Piatos? Sino ba itong si Timpura? Sino ba yung mga yan? Diba? Iharap mo yan. Ikanta mo sila kung sino. Sara Duterte. Wala kang maituro? O baka naman ikaw si Mary Grace Piatos. Diba? Baka ikaw yun. Baka lang naman. Ano sa tingin niyo mga pre? Nakakaduda ka? Grabe. Bilang umano'y bahid ng katiwalian, kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Walang direktang paggamit. Walang paglabag.
In 11 days, kauna-una ang Vice President hinigop yung confidential funds, 125 million. Ubos, in 11 days lang. Diyan pa lang nakakaduda na yan, ha? Bakit biglang naubos? Bakit? Ikaw pa lang nakagawa niyan. Ikaw ba? Ikaw, gusto mo pitikin kita? Ha? So, pitikin. In 11 days, ubos na eh. Nakakahiya. Wala pang pahayag si Senator Ontiveros sa pahayag ng bise. Hirit naman ni Akbayan President Rafaela David, nakakatawa na sinabi ng bise na walang batayan ang impeachment complaint na inendorso nila. Hindi raw nasagot ng bise ang mga alegasyon kundi inatake lang sila at si Senator Ontiveros. Simple lang naman daw ang hinihingi nila sa bise. Ipaliwanag ang umano'y pagwalda sa pera ng bayan at tama na ang palusot. Yun. Simple lang naman eh. Magpaliwanag ka lang tapos na ang usapan. Diba? Ipaliwanag mo lang paano ginastos, paano winaldas, 11 days. Bakit ganito? Bakit ganito in 11 days ubus agad? Kahit ako po pahawakin niyo ako ngayon ng ng 125 million. Mahirapan po akong ubusin yan sa loob lang ng 11 days. Kahit nga 10 million lang. Sige, in 11 days, kaya ko bang ubusin yan? Mahirap. Pero si Sara Duterte, walang kahirap-hirap. Ubos. Ubos ang pera ng taong bayan. Grabe. Babala pa nila sa bise, si VP Sara ang unang Vice President na mai-impeach, hindi lang isa kundi 2 beses. Ang ikalawang impeachment Nakakahiya nga yun, Na-impeach ka na ng una, may impeach ka na naman ngayon sa Kongreso. Oh, yari. complaint laban kay VP Sara ang inendorso ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya at ML Party List Representative Leila De Lima. Inihain niya ng ilang civil society groups kung saan isinama rin nila ang affidavit ng umano'y dating bagman ng bise na si Ramil Madriaga. Oh, yan, bago to Bago to Bago yan. Hindi yan recycled. Yung bagman, bago yan. Patay si Sara dito. Oh, yun yung nililigaw-ligawan ni Sara Duterte na pinabayaan niya yung bagman niya tapos nung kakanta na yung bagman, pinuntahan niya kung saan nakakulong. Nililigaw-ligawan na wag ka nang magsalita, ganito, ganyan. Yari ka dyan, Sara Inday Sayad. Laman niya ng mga seryosong alegasyon laban kay VP Sara. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad, handang humarap ang kanyang kliyente sakaling ipatawag kaugnay nito. Sakali rin daw na umabot ito sa impeachment trial. Ayan si Madriaga, hindi daw po sila magkakilala. Ay, shoutout po kay si Reza Force, founder. Ayan, jakitan po kita. Ayan. Hindi daw po sila magkakilala, pero tingnan mo naman, dikit na dikit. Ready rin daw si Madriaga na magpakita ng mga ebidensya. Sabi ni attorney, makuha mo lang yan. Andyan lahat ng ebidensya. Kaya, of course, we will exert our efforts na kung hindi namin makuha yun sa paraan namin, at least the impeachment court can subpoena, can order the court to surrender the 3 mobile phones for forensic examination. Sa ngayon, naitransmit na sa opisina ni House Speaker Bogie D ang 2 impeachment complaints laban kay VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosicon. So ayan, si Sara Duterte po ay kinakabahan na po ngayon. Olivia Jaime, shoutout po kay Mamang Ilita Luzada, magandang gabi po. Kayo, ano reaction nyo dito? Ayan, comment down below mga pre. Kasi si Sara Duterte, hindi na po siguro ito makatulog. Ilang araw na lang. Ano na tayo ngayon? 8 na. Sabi ni Sara, ano daw, harassment daw yung impeachment laban sa kanya. Anyway, may idudugtong po tayo dyan mga pre, no? Ito ay about din po dito kay Inday Sara. Ito sabihin ko lang sa'yo, Sara Duterte, hindi ka inaakusahan dahil ikaw ay isang Duterte. Hindi. Inaakusahan ka ngayon dahil sa ebidensya. Yun. Hindi ka naman inuusig. Dahil ikaw ay Vice President. Hindi. Diba?
O, sinisiyasat ka dahil bilyon-bilyong piso ng bayan ang nakataya. O, at tandaan mo to, Sara Duterte. Ang tunay na leader, hindi nagtatago sa salitang confidential kasi to. Hindi na dapat pwedeng halungkatin pa. Ang tunay na leader, humaharap sa katotohanan, hindi nagpapalusot na harassment to. Oh. Diba? Ganun dapat. Hindi dapat nagpapalusot ang isang vice president. Oo. Hindi kasi to biro-biro eh. Ang pinag-uusapan dito, 125 million sa loob ng 11 days. Oh, 500 million pesos sa sumunod na taon. Oh, kabuuang 650 million na confidential funds. Expert ka talaga pagdating dyan eh, confidential funds. In 11 days, ubos ang 125 million. Tama po ba yan? Diba? Hindi mo nga ma-explain paano ito ginastos. Diba? Hindi mo ma-explain. Taong bayan, naghahanap ng kasagutan. Na anong masasabi mo dito? Anong explanation mo dito? Wala eh. Tapos ito pa, may lalabas na pangalan na Mary Grace Piatos sa liquidation. Oh, ano to, biro-biro lang. Pulutan niya lumabas. Alang jowa naman, oh. Mary Grace Piatos. Piatos, pinupulutan ko yan. Ganun na ba? Sa gobyerno? Ganun na ba? Pag kayo yung maging leader, gagawin yung biro-biro na lang? Paano pa kaya kung ikaw yung presidente? Oh, baka may lechong baboy na. Yung pangalan. Or fried chicken. Oh. Kung malinis ang konsensya mo, Sara Duterte, ilagay mo dito. Makinig ka sa akin. Ha? Kung malinis ang konsensya mo, bakit may peking pangalan? Oh. Kung tamang paggastos mo, Sara, ha? Bakit walang matinong resibo? Oh. Bakit? Bakit walang matinong resibo? Ha? Yun yung tanong. Nakakagigil eh. Oh, ito pa, dagdag pa natin to. Oh, may 8 bilyong issue sa overpriced laptops sa DepEd na hindi rin naman napakinabangan. Nabulok lang. Overpriced, grabe. Mahirap ka talaga sa Pilipinas. Oh. Habang yung mga estudyante nagsisiksikan dyan sa mga classrooms, habang kulang ang libro, kulang ang upuan, bilyon-bilyon, ang nawawala sa kaduda-dudang transaksyon na yan. Kaya wag niyong sabihin na ito ay pamumulitika lang. Hindi. Malaking pera yung nawala. Ha? Hindi ito pamumulitika. Ito ay nakaw. Kung mapapatunayan. Diba? Ito ay plunder kung mapapatunayan, Sara Duterte. Oh, Inday Sara ka nga talaga. Oh. Kaya, kung manganganak man po kayo ngayon ng isang babae, wag nyo lang ipangalan yung Inday, nakakahiya. Kung ikaw ay buntis ka ngayon at manganganak ka at plano mong pangalanan yung anak mo ng Inday, wag na po, nakakahiya. Kasi si Inday Sara, inaakusahang magnanakaw ngayon. Ako, hindi na ako magpapangalan ng Inday. Kung magkakaanak yung misis ko. Kayo. Kayo, papangalanan nyo ba ng Inday? Comment nyo nga. Lalo pa kung pangalan Inday Sara. Ay, ako na nga yung nahiya, no? Ako na yung nahihiya. Sa kay Sara Duterte. Sa kanyang mga ginagawang kabulastugan. No? So, kayo, anong reaction nyo dito mga pre? Comment down below para naman mabasa po natin yung inyong
mga komento, yun yung mga reaksyon. Comment nyo lang po dito mga pre. Ayan, next topic po tayo.